Kamusta Aquarius? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung anong energy ang ipapakita para sa mga Aquarius. Paalala para sa mga bagong viewers na ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang, kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo at kung kailan mo ito napanood yun ang start ng 1 week reading para sa'yo. Ikaw na bahala magpalit kung sa person mo ito o ikaw. Ang bilis sa pakita, 3 yung mystical cards para sa Aquarius. Kung meron mang bad feeling yung taong kausap mo, huwag mo itong i-apply sa sarili mo. Mas bigyan mo ng atensyon yung emotional energy mo at saka magbahagi ka ng positibo sa kapwa. Itong next card naman, yung idea ng kapwa mo ay malaki ang magiging tulong sa iyo. Paalala itong card na ito na may mga taong sumusuporta sa iyo sa trabaho mo or sa negosyo o kaya sa family. Itong card naman na ito ay paalala din na kailangan mong malaman kung ano ba yung mga positibong pinapaniwalaan mo sa sarili mo na makakabuti sa iyo. Huwag mong limitahan kung ano yung kaalaman at kakayahan na pwede mong ipamalas sa mundo. At saka napapansin ko na sa mga cards na huwag kang paapekto sa kung ano yung sinasabi ng ibang tao sa iyo. Mas kaduda-duda yung pinapakita nilang behavior sa iyo na wala ka namang ginagawang masama. Kung mapapansin mo, pinapahina yung kumpiyansa mo sa sarili. At katulad ng sinabi kanina, huwag pahila sa mga negatibong energy. Mas maigi na kasama yung mga taong positibo at saka marami kang matututunan, yung palitan ng idea. Kukuha naman ako ng isang angel number mo. 444. Have confidence in yourself and the divine's guidance. O pareho lang 'di ba? Na maging confident ka sa sarili mo, magtiwala ka. May nagsasabi man na negatibo o wala, magtiwala ka sa kakayahan mo. Dahil sa yun din ang ginagawa ng karamihan, sumusugal para makasurvive. At na matugunan din yung mga problems or challenges na kinakaharap. Eight of Swords in reverse, Nine of Swords in reverse, at Knight of Cups. Kung sa panahon na nararanasan mo ito ngayon o naranasan mo sa nakaraan, sinasabi ng mga cards na ito na matatapos na yung paghihirap mo. Kasi nalaman mo na din kung ano yung totoong intensyon ng person. At ito na yung tamang panahon para simulan mo yung buhay mo sa mga bagong darating na blessings, milagro at bagong simula. Para sa mga naghahanap ng trabaho, marami kang magiging choices sa paghahanap at makakapili ka ng best na trabaho para sa iyo. Sa negosyo man or career, meron talagang person na hindi ginagawa kung ano yung trabaho niya. Walang kooperasyon at saka hindi ka tinatrato ng tama. Kung ikaw yung may-ari, sabihan mo yung person bilang warning. Pero kung kasamahan ka sa trabaho
May expose din kung ano yung mga ginagawa niya sa trabaho, kahit hindi mo sabihin. Para sa ilang single, huwag mong gawing dahilan na malungkot ka kasi kaya kailangan mo ng relasyon. Base sa mga cards, walang makakapuno ng kalungkutan mo kundi yung sarili mo kung meron kang contentment. Kailangan mo kasing unang mahalin yung sarili mo para maibabahagi mo sa kapwa mo. Lalo na't ang ilan sa inyo, meron kang makikilalang person na magugustuhan mo talaga siya. May hirapan kang makalimutan yung itsura ng person sa isip mo. Itong Three of Swords ang nagsasabi na para mag-grow ang buhay mo, ay i-let go mo yung mga situation or alaala na nagpapalungkot sa iyo. Pangatlong card mo na ito na kailangan magtiwala ka sa sarili mo dahil sa future, marami pang mag-o-open na oportunidad sa iyo. Ito yung wag mong hayaan na ma-miss. Kasi yung love, darating naman sa iyo yan sa tamang panahon. Pero kailangan mo munang maging ready or ihanda yung sarili mo para walang maging hadlang. Mas lalo ka pang mag-i-improve sa buhay. Ang ilan na nasa relationship, nagkakaroon kayo ng argumento ng person mo pero sinasabi mo lang kung ano yung nakikita mo or nakakarating sa iyo. Gusto mo lang kumpirmahin sa person mo kung ano yung mga naririnig mo or pinaparating sa iyo. Pero walang gustong iklaro yung person mo, kundi focus lang siya sa relasyon nyo. The Strength, the Star, at Knight of Wands. Ipinapahiwatig ng mga cards na ito na lakasan mo yung loob mo at saka magtiwala ka sa sarili mo. Inuulit lang kasi ng mga cards na meron talagang person na humihila ng energy mo. At syempre bilang tao, maapektuhan ka talaga lalo na kung karelasyon mo itong person na ito. At saka inuunit lang ng tatlong cards na ito na marami ka pang magagawang magandang bagay para sa sarili mo. Para sa sarili mo hindi sa ibang tao. Kasi kung may ipipilit ka na sitwasyon, manghihina ka lang at saka ikakalungkot mo lang. Lalo na pagdating sa financial, itong tatlong cards na ito ay napakaswerte. Magiging pabor sa iyo yung kapalaran. Magkakaroon ng kalutasan yung mga problema mo sa financial. Kaya ito nangyayari kasi mas pinipili mo yung kaunlaran at saka yung ikakabuti. Yung mga plano mo hindi pang present lang, kundi para din sa future. Para sa ilang single, yung potential person na darating sa buhay mo ay katrabaho mo. At saka ang gusto niya, yung romantic na relasyon. Pero kahit ganito yung potential person, alamin mo pa rin kung ano yung totoong intention niya sa iyo. Naka-dalawang cards na kasi na itong person na to ay active sa physical contact. Kaya pinapaalam sa iyo kung ano yung totoong intention niya kasi yung excitement ng person na ito ay mabilis humupa. Para naman sa ilan na nasa relationship, maganda yung nagiging takbo ng relasyon niya ng person mo. May understanding at commitment. Itong The Chariot ang nagsasabi na marami kang achievement na makakamit sa buhay. Tatlong cards ka na. Dahil yan sa pag-focus mo, determinasyon at saka pagsusumikap.
unti-unti mong mababayaran yung mga nahiram mong financial at saka magkakaroon ka ng extra na gastos para sa sarili. Bibilin mo yung mga gamit na gusto mo o kaya pagkain. At saka para sa ilan na nasa relationship, pareho na kayo ng goal ng person mo. At saka kung magkaroon man kayo ng problem sa relasyon, pinag-uusapan nyo na ito. Makakatulong din na pinaprangka mo or tatapatin mo yung person mo sa kung ano yung napapansin mo. Para yung problem ay hindi na lumaki. Two of Pentacles, Two of Wands at Ace of Wands. Ito yung panahon na nababalanse mo na kung ano yung nangyayaring sitwasyon sa buhay mo at saka kung ano yung mga gusto mong gawin. Ang ilan sa inyo, nagpasya ka na magpunta ng ibang bansa o kaya pumasyal. Kasi naka-4 na cards ka na para sa travel. Lalo na't ang ilan sa inyo, maganda yung kita mo. Kumbaga, merong increase o kaya nagpapatuloy. At tuloy-tuloy itong oportunidad na darating sa iyo. Naka-5 cards ka na para sa pabor na kapalaran. Ang ilan sa inyo sa kalusugan, may sakit ka man pero hindi naman ito ganun kalala. At ang advice ng mga cards para sa mga merong karamdaman, huwag mong i-skip yung therapy mo o kaya yung pag-inom ng gamot. Maging happy ka na merong paraan na para maipagpatuloy mo yung buhay mo. At saka hanggat maaari ay magbigay ng panahon na para makapagpahinga. Para sa ilang single, maging sure sa feelings kung ready ka na ba talaga sa love or trabaho lang muna. Kasi para sa ilang single, nakadalawang cards ka na yung potential person ay malapit lang sa iyo. At binibigyan ka ng advice ng mga cards na subukan mo rin na pagbigyan yung sarili mo na magmahal ng kapwa mo. Hindi kailangan matakot sa failure patungkol sa love kasi parte na yun ng buhay natin, kahit anumang estado. Kung hindi para sa'yo, ibig sabihin may mas maganda pa na hindi mo pa nakikita or nakikilala. At para naman sa ilan na nasa relationship, kahit na pareho kayong busy ng person mo, bigyan nyo pa rin ng panahon ang relasyon kasi okay yung relationship niyo eh. Pareho kayo ng pangarap, ng goal at saka ng emosyon. Marami pang positive changes na mangyayari sa relasyon niyo. Itong card na ito ay pinaghahanda ka na sa future meron kang kakaharapin na problema. Makakaapekto ito sa mga pangarap mo or sa relasyon mo. Pero may maganda naman itong kapalit. Marami kang lesson at idea na matututunan na mapapakinabangan mo sa future. At meron pang mga hindi mabilang na blessing na darating sa iyo. Yung reading natin ngayon sa mga Aquarius, panay patungkol sa money, opportunities, at saka positivity. Yun yung dapat mong mas bigyan ng focus. Ito naman yung ilan sa 12 zodiac sign na nangunguna sa reading na ito. Thank you sa mga nag-like, share, and subscribe. Ingat po kayo palagi. Leo, Taurus, Libra, Gemini at Pisces. Pwedeng hanggang dito sa charms makaresonate ka or hanggang sa tarot cards lang.
Ito naman yung mga letra na posibleng andito yung letra ng pangalan ng person mo or letra ng pangalan mo. Y, H, V, M, F, C, T.